Chairman Bayani Fernando, narito po ang aking isang tanong. Sa ilalim po ng inyong pamumuno, napakaraming proyekto ng MMDA. Pwede ho bang magtapat kayo sa akin at sa taong bayan? Dahil alam ko ho na meron din kayo mga private businesses. Sa lahat po ng mga proyektong yan, meron ho ba kayong kinita on the side? Kung ang ibig mong sabihin ay meron bang kinontrata yung aking kumpanya o yung kumpanya ko na binigay ko na sa anak ko, hindi na akin yan. Dito sa MMDA, tahasan kong sasabihin sa'yo, wala. At ang nakikita nila na mga bakal dyan, puro bakal yung footbridges, bakal yung mga pink fences. Akala nila kasi, kaya ko bakal ginagawa, ay siguro dahil ang negosyo ng aking anak ay bakal. No? Dahil dyan ako nagsimula ng negosyo. Ang totoo nun, magaling ako magdisenyo sa bakal sapagkat ako'y merong mahabang karanasan dyan. Kaya't nakita ko ang magaling na pangangailangan dito sa ating mga lansangan. Kaya dinisenyo ko yan. Ang nakita natin mga footbridge, yung pink fences natin, para unang-una makatipid. At alam mo kung saan ginagawa yun? Sa talyer ng MMDA. Ultimong talyer, ipinagtayo ko ang MMDA para makaminos. At yan ang gumagawa ng mga pink fences na yan. Yung ating footbridges, talaga nga lamang masyadong mabigat yon para sa MMDA, yan ay nakakontrata. Pero ni isang kilong bakal niyan, walang nanggaling sa kumpanya ng aking anak. Ang anak ko ay naghahanap buhay ng marangal. Ang anak ko ay may kakayanang kanya. Maraming salamat po. Bayani Fernando, ang aking tanong ay ito. Kung sakali ay hindi ka mabigyan ng palad at hindi ka mananalo, ikaw ba'y babalik sa local politics o pagbibigyan mo na naman yung mga bagong muka sa iyong lugar? Ngayon pa lang ay pinagbigyan ko na ang mga bagong mga liderat, mga bagong mga politiko sa Marikina, yung mga bata-bata kaysa sa akin. Ang asawa ko ay hindi ko na pinatakbo man lang ng kahit anong posisyon. Kaya't ako ay wala nang hinahangad sa buhay, kundi magawa ko lang itong mga bagay na sa tingin ko'y makatulong sa ating bansa. At kung di naman ako paabrahin talaga, ako'y baka magre-retiro na rin. Palagay ko ang 40 taong aking paglilingkod sa pribado at sa publiko, palagay ko na may naganap ko na ang aking tungkulin bilang isang mabuting Pilipino. Ginoong Bayani Fernando, narito po ang aking isang tanong. Una po kayong nakilala dahil sa napaunlad ninyo ang bayan ng Marikina. Bilang chair naman ng MMDA sa nakalipas na 7 taon, kumbinsido ba kayong nabago nyo na ang Kamaynilaan at handa na kayong baguhin naman ang buong Pilipinas? Maraming salamat, Howie Severino. Malaki na ang pinagbago ng Metro Manila. Pero napakaraming dapat gawin. Napakarami pa natin yung mahihirap na sa lusak na nakatira. Marami. Subalit ang isang mahalaga sa lahat ay naipunla ko ang isang bagay. Yung tungkol sa disiplina. Yung political will na yon na ginamit ko para paunlarin ang bayan ng Marikina. Yan palagay ko'y nagsisimula na rin sa Kamaynilaan. At hindi lang, palibasay ang Metro Manila, ang punto ng tingin ng lahat ng Pilipino, sa buong bansa ngayon, pinag-uusapan ng political will na yan. At kung magaganap lang talaga yan, mga batas natin, maipapasunod natin ng husto. At kung sakaling ako'y manalo, yan ang pinakamagaling kong magiging bahagi sa ating mga kababayan. Parang magkakaroon ng higit ng lakas ng loob ang mga nanunungkulan, magmula sa mga barangay, mayor, gobernador, sa pagsasabihin lang isang bagay. Tignan mo si Bayani. Ginawa niya ang dapat, galit man ang ilan, subalit, ibinoto pa ng tao. Kaya hindi ibig sabihin ay katapusan mo na sa politika. Yan ang aking kabayanihan. Naku, ako'y mahalal bilang Vice President, huwag niyo na akong hanapan ng gagawin pa. Nagawa ko na ang pinakamahalagang bagay para sa bansa na ito. Mapatupad ang ating mga batas
Yan ang tunay na solusyon sa ating mga suliranin. Gawayan ng ating mga magagaling na mga Pilipino. Sundin natin. Ako si Belle from Santa Mesa, Manila. Ginong Fernando, narito ang aking isang tanong. Nakilala kayo bilang may paninindigan at direktang plano ng pamumuno. At dati nyo ring nasabi na ang tanging posisyong inyong tatakbuhan ay ang pagiging presidente lamang at wala ng iba. Bakit nagbago ang inyong isip kung kayo mayroong paninindigan? Maganda. Salamat sa iyong tanong. Minabuti kong mag-Vice President. Bagamat gusto ko sana talagang Vice President at kinukumbinsi ko si Senator Dick Gordon para mag-Vice President ko. Kabaliktaran na nangyari, ako ang nakumbinsi niya. Sapagkat kinakilala ko na siya ay mas magaling kaysa sa akin. Sapagkat mayroon siyang higit na karanasan kaysa sa akin. 33 taon siya sa panunungkulan sa publiko. Ako'y 17 taon pa lang. Bagamat pareho ang aming mga simulain, pareho ang aming estilo ng pamamahala, ay nakita ko na magbigay daan ako sa isang taong mas marunong kaysa sa akin. Maraming salamat po. Chairman, narito po ang aking isang tanong. Bakit po tumatakbo kayo sa pagka-vice presidente? Bakit hindi sa pagka-presidente? Talagang, Mike, una ko talagang gusto magpresidente. Problema, nawalaan ako ng partido. Sa naghanap ako ng partido, nakita ko yung bagong bayan. Ay, alangan mo ako magpresidente yun, nanghiram lang ako. Sumakay lang ako. No? Pero sa isang banda, mas matanda si Dick Gordon sa akin. Isa pa, katulad sinabi ko kanina, natagpuan ko isang tao mas magaling kaysa sa akin, na mas karapat dapat maging presidente. At sa kanya, matututo pa ako. Pagkat siya ay may mas 33 taon ang karanasan niya sa public service, ako'y 17 lamang. At bagamat sa nga, pareho kami ng background, yung karanasan namin, at yung estilo namin ay pareho, pero kailangan pa rin talaga yung karanasan. Walang maipapalit sa karanasan. Salamat po, Chairman.